Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan, tila payapa ang araw na pamumuhay ng mga taga roon. Ngunit sa kabila ng tila ordinaryong paligid, may usap-usapan tungkol sa mga anino sa kagubatan, mga misteryosong pagkawala at hindi may paliwanag na lamig tuwing gabi. Si Andoy, isang tindero ng isda, ay kilala sa lugar bilang mapagkakatiwalaan at masipag. Bago sumikat ang araw, naglalako na siya ng sariwang huli mula sa ilog at dagat. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, si Andoy ay may lihim. Siya ay isang antingero. Ang mga kwintas na kawayan, agimat na bato at mga mutya sa kanyang bulsa ay hindi lamang para sa proteksyon. Ito ang kanyang mga armas laban sa mga nilalang ng dilim. Lumaki si Andoy sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo Pilo, isang batikang albularyo na nagturo sa kanya ng mga ritual, dasal at lihim ng paghawak sa mga mutya. Ngunit sa murang edad, naranasan na niya ang hagupit ng kasamaan. Pinaslang ng mga aswang ang kanyang pamilya. Simula noon, nanumpa siyang ipapagtatanggol ang mga inosente laban sa mga halimaw na ito, gamit ang kaalaman sa mahika at tapang na dulot ng galit. Ngunit nang magsimula siyang maglako ng isda sa barin ng San Isidro, naramdaman niyang kakaiba ang paligid. Ang mga tingin ng ilan sa mga residente ay hindi natural at tila may bumubulong sa hangin tuwing gabi. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang baryong ito ay kuta ng isang makapangyarihang angkan ng mga aswang. Sa unang araw pa lamang ni Andoy sa San Isidro, ramdam niya na ang bigat sa hangin. Ang baryo ay napapalibutan ng makakapal na kagubatan at bihira ang mga dumadaan sa masukal na daanan patungo rito. Habang iniisa-isa niya ang mga bahay upang maglako ng isda, napansin niya ang kakaibang tingin ng mga residente. May isang matandang babae, si Aling Miding, na bumili sa kanya ng isda. Ngunit habang hawak ang bayad, ngumiti ito ng kakaiba. Tila may mga pangil na saglit niyang nasilayan bago ito nawala. "Mag-ingat ka sa gabi, Andoy. Huwag kang maglalalakad sa kagubatan," babala nito. Sa gabing iyon, nanatili si Andoy sa bahay ng isang magiliw na pamilya, sina Mang Kaloy at Aling Bilin. Ngunit habang natutulog siya, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa labas ng bintana, may nakita siyang mga pulang mata na nakatingin mula sa kagubatan. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga kaluskos at malalim na ungol na tila nang gagaling sa likod ng bahay. Agad niyang dinukot ang kanyang anting-anting, isang mutyang gawa sa niyog na may ukit na dasal. Hinanda niya ang kanyang gulok na may inukit na mga simbolo, handa para sa anumang mangyayari. Ngunit bago pa man siya makalabas upang salubungin ang nilalang sa dilim, biglang tumahimik ang paligid. Subalit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Kinabukasan, kinausap ni Andoy si Mang Kaloy tungkol sa nakita niya. Tumanggi itong magkwento sa una, ngunit nang ipakita ni Andoy ang kanyang mutya, napilitan nitong magsalita. Ayon kay Mang Kaloy, ang baryo ng San Isidro ay matagal nang pinamumugaran ng isang pamilya ng mga aswang, ang pamilyang De Los Santos. "Walang nakakaalis dito ng buhay kung nalaman nilang isa kang kalaban. Pero mukhang alam na nila ang tungkol sa'yo," babala ni Mang Kaloy. Hindi nagtagal, napatunayan ng babala. Habang naglalako ng isda si Andoy, naramdaman niya ang panlalamig ng paligid. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan, tahimik na nakamasid. Nang siya'y lumapit upang alukin ng isda, ngumiti ito at sumagot, "Hindi ako mahilig sa isda. Mas gusto ko ang sariwang karne." Alam ni Andoy na hindi ito tao. Nang magdilim ang kalangitan, dumating ang takot na matagal niyang hindi nararamdaman. Sinundan siya ng mga halimaw hanggang sa kanyang tinutuluyan at
kinakailangan niyang gamitin ang kanyang mga anting-anting upang maglagay ng proteksyon sa paligid ng bahay. Sa gabing iyon, sinubukan siyang pasukin ng mga aswang. Ang kanilang mga ungol at tawa ay parang musika ng lagim sa kanyang pandinig. "Andoy!" sigaw ng tinig sa labas. "Lumabas ka o papasukin ka namin! Ang bahay na ito!" Ngunit handa na si Andoy. Dinukot niya ang kanyang buti ng langis na mula sa niyog na pinasimba noong mahal na araw. Binuhusan niya ang paligid ng pinto at bintana, sabay dasal ng orasyon. Nang tangkain ng mga aswang na pasukin ang bahay, sumiklab ang apoy na parang mula sa langit. Sinusunog ang kanilang balat. Sumigaw ang mga ito sa sakit, ngunit hindi sila umatras. Dito na inilabas ni Andoy ang kanyang gulok na ginagamitan ng laway ng ahas at dasal ni Lolo Pilo. Sa unang aswang na lumapit, isang mabilis na saksak ang ginawa niya sa puso nito, sabay saboy ng asin sa sugat. Naglahaw ito sa harap niya, nag-iwan ng abo. Ngunit bago niya mapuksa ang iba pa, isang halimaw na mas malaki ang lumapit, si Don Locio, ang pinuno ng angkan ng De Los Santos. Ang kanilang laban ay hindi may iwasan at alam ni Andoy na ito ang magiging simula ng mas malaking digmaan laban sa mga halimaw ng San Isidro. Si Don Locio ay hindi tulad ng mga karaniwang aswang. Matangkad siya, nakasuot ng maitim na barong na tila gawa sa anino. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula at bawat hakbang niya ay parang may kasamang alingawngaw ng kadiliman. "Matagal na kitang minamanmanan, Andoy," ani Don Locio. Ang boses niya ay malalim at malamig na parang hangin ng Desyembre. "Ang tapang mo! Ngunit nakakasiguro ka bang kaya mong labanan ng isang tulad ko?" Hawak ang gulok. Hindi natinag si Andoy. "Hindi ako natatakot sa iyo, Don Locio. Matagal ko ng misyon ang puksain ng mga tulad mo." Agad na umatake si Don Locio. Ang mga kuko niya ay tumutubo at tila bakal na kayang butasin ng kahit anong bagay. Ngunit mabilis si Andoy. Umiwas siya at ginamit ang kanyang mutya upang magpatalsik ng liwanag na nakakapaso sa balat ng halimaw. Umurong si Don Locio, ngunit hindi siya nawalan ng ngiti. "Tila handa ka, ngunit ang labanang ito ay hindi matatapos dito," sabi nito. Tumalikod siya at naglaho sa kadiliman, ngunit alam ni Andoy na ito isang babala. Mas maraming halimaw ang darating. Kinabukasan, nagtipon ng ilan sa mga residente ng baryo sa bahay ni Mang Kaloy. Karamihan sa kanila ay takot na takot, ngunit may mga lihim ng ngiti ang ilan na tila natutuwa sa nangyayari. Si Andoy, bagamat pagod, ay determinado pa rin. "Hindi natin matatakasan ang sumpa ng lugar na ito. Ang angkan ng De Los Santos ay matagal na nakaugat dito. Sila ang may-ari ng kagubatan, at kahit ang mga puno at hayop ay nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan," sabi ni Mang Kaloy. "Kung ganon, kailangan nating tapusin ang kanilang paghahari," sagot ni Andoy. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang lumang aklat na minana niya kay Lolo Pilo. "Ang lahat ng kasamaan ay may kahinaan. Kailangan lang natin itong hanapin." Ayon sa aklat, ang pamilyang De Los Santos ay konektado sa isang sinaunang puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Ang puno ang kanilang pinanggagalingan ng lakas at kailangang sirain ito upang mawala ang kanilang kapangyarihan. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Andoy sa kagubatan kasama si Mang Kaloy at dalawang binata na may tapang na tumulong sa kanya. Bitbit nila ang langis na mula sa niyog, asin at mga armas na may basbas mula sa albularyo. Tahimik ang kagubatan, ngunit ang bawat hakbang ay tila pinagmamasdan ng daang-daang mata. Nang marating nila ang gitna ng kagubatan, tumambad ang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga kamay na kumakalat sa lupa at sa bawat dahon
ay may tila usok na umaangat. Sa ilalim ng puno, nakita nila si Don Locio kasama ang kanyang mga kampon. "Malayo ang inyong narating, ngunit dito na magtatapos ang iyong buhay," ani Don Locio. Hindi nagdalawang isip si Andoy. Binuhos niya ang langis sa paligid ng puno at sinindihan ito ng apoy. Ngunit bago pa sumiklab ang apoy, umatake ang mga aswang. Lumaban si Andoy gamit ang gulok. Bawat hiwa ay may kasamang sigaw ng dasal na tila nagpapahina sa kanyang mga kalaban. Ang mga kasama niyang sinamang kaloy ay naghagis ng asin at apoy upang paligiran ang puno. Ngunit masyadong malakas si Don Locio. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang apoy. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Andoy ang kanyang huling sandata, ang mutya ng nyug na binasbasan ng dugo ng isang banal. Itinusok niya ito sa ugat ng puno at biglang nagliyab ang buong kagubatan. Ang hiyaw ng mga aswang ay pumuno sa hangin habang isa-isa silang naglalaho sa usok. Si Don Locio, bagamat nasugatan, ay hindi pa rin bumagsak. "Hindi pa tapos ito, Andoy," sigaw niya bago siya naglaho. Sa pagsikat ng araw, tahimik na muli ang baryo ng Isidro. Ang mga nakaligtas nagtipon sa plaza. Nagpasalamat kay Andoy sa kanyang tapang, ngunit alam ni Andoy na hindi pa natatapos ang kanyang laban. Ang pagkakawasak ng puno ng balite ay isang hakbang lamang upang mapahinang ang angkan ng mga aswang. Ngunit si Don Locio at ang ilan sa kanyang mga kampon ay nakatakas. "Babalik sila," sabi ni Andoy kay Mang Kaloy. "Kailangan nating paghandaan ang muling pagbabalik ng kadiliman." Tumango si Mang Kaloy. "At habang narito ka, Andoy, may pag-asa pang baryong ito." Sa muling paglalako ng isda ni Andoy, naramdaman niyang mas magaan na ang paligid. Ngunit ang kanyang mga mutya at gulok ay nanatiling handa dahil sa kabila ng katahimikan, alam niyang hindi matutulog ang kasamaan. Lumipas ang ilang linggo at tila bumalik sa normal ang buhay ng San Isidro. Ngunit hindi nagpapakampante si Andoy. Alam niyang ang pagkawasak ng balite ay isang malaking dagok sa angkan ng mga De Los Santos. Ngunit ang pagkawala ni Don Locio ay nag-iwan ng pangamba. Hindi tumigil si Andoy sa pag-aaral ng mga bagong orasyon mula sa mga tala ni Lolo Pilo. Alam niyang kailangan niyang maging mas malakas para sa mga darating na laban. Isang gabi, habang siya'y nagbabantay, isang estranghero ang dumating sa baryo. Matangkad ito, may suot na sombrero at may bitbit na sako. "Magandang gabi," bati nito sa kanya. "Ako'y isang maglalakbay na magtataho. Maaari bang magtinda dito?" Hindi mapakali si Andoy. Bagamat mukhang karaniwan ng lalaki, naramdaman niyang may kakaiba rito. Sa kanyang mutya ng kawayan, nakita niyang naglalabas ang usok ang katawan nito. Tanda ng isang nilalang na may malalim na koneksyon sa kadiliman. "Pasensya na. Hindi ka pwedeng manatili rito. May lugar sa kabilang baryo kung saan ka maaaring magtinda," sagot ni Andoy. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang mga mata nito ay malamig. "Hindi ako aalis hanggang hindi ko natatapos ang aking misyon." Sa sandaling iyon, bumalik ang lamig sa hangin at narinig ni Andoy ang pamilyar na ungol ng mga aswang. Pagsapit ng hating gabi, isang malakas na hiyaw ang gumising sa mga residente. Isa sa mga bahay ang sinalakay ng mga aswang. Ang pamilya roon ay hindi nakaligtas at ang mga labi ng kanilang mga katawan ay iniwan bilang babala. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang estranghirong magtataho. Ngayon, wala na ang kanyang anyong tao. Ang kanyang balat ay itim na parang uling at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. "Hindi mo kami matatalo, Andoy!" sabi nito habang umaalingaw ang kanyang boses.
Kami ang bagong pinuno ng angkan at ang baryong ito ay magiging aming kuta. Si Andoy, kasama si Mang Kaloy at ang ilan pang matatapang na residente ay naghanda sa kanilang depensa. Ginamit nila ang mga nalalabi nilang langis, asin at mga dasal upang harangan ang mga aswang. Ngunit napansin nilang mas malalakas ang mga halimaw ngayon. Ang ilan ay nagtataglay ng kakayang lumusot sa mga proteksyon, habang ang iba'y nagiging anino upang hindi maapektuhan ng armas ni Andoy. Sa kabila nito, hindi sumuko si Andoy. Gumamit siya ng bagong natutunang orasyon upang gawing pader ang apoy ng ang paligid ng baryo. Isa-isang nasusunog ang mga halimaw na sumusubok pumasok, ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Habang patuloy ang laban, dumating ang mga pinuno ng bagong angkan. Si Teniente Guillermo, isang dating sundalo na naging halimaw, may dalang espadang bakal na nagliliyab sa itim na usok. Umatake ito kay Andoy. Ang kanilang sagupaan ay mabilis at mabangis. "Hindi mo kami matatalo, Antingero," sigaw ni Guillermo. "Ang aming lahi ay hindi mawawala habang may dilim sa mundo. Iyan ang pagkakamali ninyo. Hanggat may liwanag, hindi magtatagumpay ang kasamaan," sagot ni Andoy. Sa gitna ng laban, naalala ni Andoy ang isang orasyong itinuro sa kanya ni Lolo Pilo na kayang pawiin ang mga anino. Sa tulong ni Mang Kaloy, binigkas niya ito habang hawak ang mutya ng niyog. Biglang lumiwanag ang buong paligid at ang mga aswang na malapit sa kanila ay natupok sa liwanag. Ngunit si Guillermo ay hindi basta-basta natalo. Tinangka niyang atakihin si Andoy sa huling pagkakataon. Ngunit gamit ang gulok na basbasan ng dasal, sinaksak ito ni Andoy sa puso. Bumagsak si Guillermo, sumisigaw ng galit habang unti-unting natutunaw ang kanyang katawan. Sa wakas, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang natitirang mga aswang ay nagkanya-kanyang tago at ang bagong pinuno ng angkan ay naglaho, ngunit alam ni Andoy na ito'y pansamantala lamang. Marami pa ang mga nilalang ng dilim. Ngunit habang may mga tulad natin na handang lumaban, hindi nila tayo lubos na malulupig, sabi niya kay Mang Kaloy. Mula noon, nanatili si Andoy sa San Isidro, hindi lamang bilang tindero ng isda kundi bilang tagapagtanggol ng baryo. Sa bawat pag-alok niya ng isda, dala niya ang kanyang mga anting-anting, laging handang harapin ang anumang panganib. Bagamat nabawasan ang dilim sa baryo, nanatili ang alamat ni Andoy, ang antingerong tindero ng isda na naging simbolo ng tapang at liwanag sa gitna ng kasamaan. Lumipas ang ilang buwan na tila mapayapa ang San Isidro. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, nararamdaman ni Andoy ang balisa. Isang gabi, habang nagtitinda siya ng isda sa baryo, lumapit ang isang matandang babae na tila galing sa malayong lugar. May dala kang liwanag, ngunit hindi sapat iyon upang pawiin ang kadiliman, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng hiwaga at ang kanyang mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Andoy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andoy, bakas ang kaba sa kanyang boses. Hindi mo pa nalalaman ang tunay mong pinagmulan, bata. Ang sumpa ng mga aswang ay hindi lamang nakaugat sa baryong ito. Ang dugo ng isang makapangyarihang nilalang ay nananalaytay sa iyo. Nagulat si Andoy, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit bago pa siya makapagtanong, naglaho ito sa dilim. Kinagabihan, nagising si Andoy mula sa isang panaginip kung saan nakita niya ang kanyang lolo, si Lolo Pilo, na lumalaban sa isang matandang lalaki na may mga pakpak ng paniki at mga matang pula. Sa panaginip, tinawag siya ng matanda. Bumalik ka sa kasaysayan mo, Andoy. Ang mga sagot ay nasa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinabukasan,
lumapit si Andoy kay Mang Kaloy upang itanong ang tungkol sa kanyang pamilya. Mang Kaloy, may alam ka ba tungkol sa lahi namin? May sinabi ang isang matanda na may koneksyon kami sa mga nilalang ng dilim. Tumango si Mang Kaloy. Patagal ko nang nais sabihin ito sa iyo, Andoy. Pero natatakot ako. Ang angkan ninyo ay hindi karaniwang tao. Ang iyong lolo, si Pilo, ay dating tagapagtanggol ng baryo laban sa mga aswang. Ngunit ang iyong lolo ay hindi lamang basta-basta tao. May lahi siyang engkanto. Halos hindi makapaniwala si Andoy. Ang kanyang lolo na siyang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa anting-anting ay may lahi ng mga nilalang na kalahating tao at kalahating makapangyarihang nilalang ng kalikasan. Dahil dito, Andoy, ikaw ay may kakaibang lakas. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ka sinusundan ng kadiliman. Ang mga aswang ay takot sa iyong lahi, ngunit nais din nilang kunin ang kapangyarihan mo. Samantalang inalam ni Andoy ang kanyang pinagmulan, nagbalik ang mga natirang miyembro ng angkan ni Don Locio. Sa pangunguna ni Victoria, ang anak ni Don Locio, na mas masama at mas tusok, sinimulan nilang muli ang kanilang layunin, ang gawing kuta ng kadiliman ng San Isidro. Si Victoria ay hindi tulad ng kanyang ama. Maliban sa lakas, mayroon siyang kakayahang magbago ng anyo at magtanim ng takot sa isip ng kanyang mga kalaban. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andoy ang hirap ng pakikibaka. Hindi mo kami matatalo, Andoy. Ang dugo ng mga engkanto na nananalaytay sa iyo ay hindi sapat upang talunin ang galit ng aming angkan, sabi ni Victoria. Naganda si Andoy sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa tulong ni Mang Kaloy at ng mga natitirang matatapang na taga-baryo, nagbuo sila ng plano upang tuluyang wakasan ang kasamaan ng kanilang lugar. Naganap ang pinakamatindi at pinakamadugong laban sa gitna ng kagubatan, kung saan muling ginamit ni Victoria ang natitirang lakas ng balete upang palakasin ang kanilang angkan. Si Andoy, gamit ang mutya ng nyog at mga bagong orasyon mula sa kanyang lolo, ay hinarap si Victoria sa isang sagupaan na tumagal hanggang magbukang liwayway. Sa huli, nagawa ni Andoy na ilabas ang kanyang tunay na lakas, isang liwanag na nagmula sa kanyang lahi ng engkanto. Ang liwanag na ito ang tuluyang pumuksa kay Victoria at sa lahat ng kanyang kampon. Matapos ang laban, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang baryo ng San Isidro. Bagamat alam nilang hindi tuluyang mawawala ang kadiliman, nariyan si Andoy, ang antingirong tindiro ng isda, upang bantayan sila. Sa bawat paglakad ni Andoy sa baryo, dala ang kanyang kariton ng isda. Nararamdaman ng mga tao ang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, alam nilang ang tindiro ng isda ang kanilang unang linya ng depensa laban sa kasamaan. Ngunit sa dilim ng kagubatan, nararamdaman ni Andoy ang malamig na hangin na tila paalala, ang laban ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang buwan mula sa pagkatalo ng angkan ni Don Locio at ni Victoria, muling bumalik sa normal ang baryo ng San Isidro. Ngunit si Andoy, bagamat nagpatuloy sa kanyang paglalako ng isda, ay nananatiling hindi mapalagay. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ng matandang babae tungkol sa kanyang pinagmulan. Pati na rin ang kakaibang lakas na lumabas sa kanya noong huling laban. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan upang mangisda, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Tumigil siya sa tabi ng isang matandang baliti na tila nabuhay muli. Ang mga ugat nito ay gumagapang sa lupa at mula rito ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Andoy, alam mo ba kung sino ka talaga? Tawag nito. Ang boses ng matanda ay malalim at puno ng otoridad. Alam ko, ako ang tagapagtanggol ng baryong ito laban sa mga nilalang ng dilim, sagot ni Andoy
bagamat halatang nagdadalawang isip. Ngumiti ang matanda, ngunit may halong lungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi ka lamang tagapagtanggol. Isa kang nilalang ng liwanag na nilikha upang maging balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ngunit ang liwanag mo ay nagmumula rin sa kadiliman. Naguluhan si Andoy. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako bahagi ng kadiliman? Ikaw ay bunga ng pakikibaka sa pagitan ng dalawang persa, sabi ng matanda. Ang dugo ng isang engkanto at ng isang nilalang ng dilim ay nananalaytay sa iyo. Ang iyong lakas ay parehong pagpapala at sumpa. Samantala, sa malayong kabundukan ng Negros, isang bagong persa ng kasamaan ang unti-unting nagtitipon. Ang mga natirang miyembro ng angkan ni Don Locio ay nagtungo sa isang dating lugar ng ritual kung saan naghihintay ang isang mas makapangyarihang nilalang, si Haring Kamatayan. Isang matandang halimaw na nagpapakain sa takot at galit ng tao. Ang pagkatalo ng angkan ni Locio ay hindi ang katapusan ng ating layunin, ani Haring Kamatayan sa kanyang mga kampon. May isa pang mas malaking misyon, ang bawiin si Andoy at gawing isa sa atin. Sa baryo ng San Isidro, naramdaman ni Andoy ang bigat ng hangin. Sa gabi habang siya ay natutulog, muling nanaginip siya ng isang eksena kung saan napapalibutan siya ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna nila, naroon si Haring Kamatayan, nakangiti at naghihintay sa kanya. Halika Andoy, hindi mo maitatanggi ang iyong pagkakalinlan. Dugo ko ang nananalaytay sa iyo, sabi nito. Pagkagising ni Andoy, agad niyang kinausap si Mang Kaloy. Mang Kaloy, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ang koneksyon ko kay Haring Kamatayan? Nagulat si Mang Kaloy sa tanong ni Andoy, ngunit alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanan. Andoy, bago pa man magkaangka ng De Los Santos, si Haring Kamatayan ang pinakapinuno ng mga nilalang ng dilim. Ang iyong ama, siya ay isang sundalong tumalikod sa kanya. Sa kanyang pagtakas, sumama siya sa isang engkantada, ang iyong ina. Kung ganon, ang dugo ng Haring Kamatayan ay nasa akin, tanong ni Andoy, hindi mapakaniwala. Oo, dahil dito, ikaw rin ang susi upang tuluyang mawasak ang kanyang paghahari, sagot ni Mang Kaloy. Ngunit kailangan mong hanapin ang kanyang kuta sa Negros at tapusin ang lahat bago pa siya makarating dito. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Andoy na maglakbay, bitbit ang kanyang mga anting-anting at gulok at mutya. Sinimulan niya ang paglalakbay patungo sa kabundukan ng Negros kung saan naghihintay ang pinakamatindi niyang kalaban. Habang nasa gitna ng kanyang paglalakbay, nakilala ni Andoy ang isang mahiwagang babae sa tabing ilog. Siya ay nagpapakilalang si Amihan, isang engkantadang kilala ng kanyang ina. Andoy, matagal na kitang hinihintay. Ako ang gabay na iniwan ng iyong ina upang tulungan ka sa misyon mong ito, sabi ni Amihan. Sa tulong ni Amihan, natutunan ni Andoy ang mas mataas na anyo ng orasyon at paghawak ng kanyang lakas. Nalaman niyang kaya niyang kontrolin ang liwanag na nasa loob niya, ngunit kailangan niya ring tanggapin ang bahaging nasa kadiliman. Ang pagtanggi sa kalahati ng iyong pagkatao ay magpapahina sa iyo. Ang balanse ang susi upang talunin si Haring Kamatayan, paalala ni Amihan. Nang marating ni Andoy ang kuta ni Haring Kamatayan, naramdaman niya ang matinding bigat ng lugar. Ang bawat hakbang ay tila hinihigop ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang determinasyon ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Sa gitna ng kuta, hinarap niya si Haring Kamatayan. Nagbalik ka Andoy. Ang dugo natin ay dapat magkasama. Bakit mo ako nilalabanan? Sabi ng hari na nakangiti.
Hindi kita kinikilala. Ang kadiliman mo ay wala ng lugar sa mundong ito. Sagot ni Andoy, hawak ang kanyang gulok. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng dalawa. Ginamit ni Haring Kamatayan ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang subukang sirain si Andoy. Ngunit sa huli, ginamit ni Andoy ang lakas ng kanyang liwanag at kadiliman upang talunin ang hari. Sa pagkatalo ni Haring Kamatayan, tuluyang nanumbalik ang kapayapaan sa baryo ng San Isidro. Si Andoy, bagamat alam na ang kanyang pinagmulan, ay nanatiling tapat sa kanyang layunin, ang protektahan ng kanyang mga kababayan. Sa bawat takbang niya, dala niya ang balanse ng liwanag at dilim, patunay na kahit anong persa ang bumangga sa kanya, mananatili siyang bantay ng baryo, ang antingirong tindiro ng isda. Wakas,